pamatay-matay na issue sa ating trabaho, the Department of Education, kung bakit nandito at nandito pa rin sila. So may mga kadahilanan. Ito yung titinang natin at pag-uusapan natin this morning. Another session this morning. So the profile. And of course, the objective is to pinpoint distinctive traits and learning behaviors observed in low-achieving learners within the Philippine educational system, providing a foundation of targeted support, and critically examine the socioeconomic, cultural, and educational elements that significantly impact academic performance of these learners, and defining low-achieving learners. Let's try to define first. Before we dig down into the complexities of these learners inside our classrooms. So we have to understand first what is this, and it's crucial to establish a definition in the context of this presentation. Low achievers refers to the students' inability to cope up, to understand, and to get the level of understanding and the skills that they are expected to possess. The grade level, ito yung mga sinasabi nating hindi sila mga grade ready, kung ika nga. So those students are being defined as the low achieving learners, not a grade ready. Merong approaching proficiency pero hindi pa rin sila proficient in mathematics and in the language. Not a grade ready is considered low achievers. And it is our challenge as an educator. Low achievement is particularly pronounced in the Philippines. Based on the data, the 2018 PISA, it revealed that we are very low, approximately 70%, the 15-year-old learners in the Philippines, low performing in reading comprehension, in mathematics and science. It's so sad, very, very sad reality. So I think we are in the bottom. We belong to the bottom 5 always. That is our spot in the rank list. And sometimes ay hindi magandang pakinggan at degrading sa ating part at masyadong nakakababa ng moral. Pero let's try our best. Ang importante ay meron tayong naiambag doon sa buhay-buhay ng mga batang to. So most probably, baka sa susunod na mga assessment ay mag-i-increase. Hindi naman natin sinasabi na mag-increase tayo ng napakalaking hop. Pero little by little, baka makahabol pa rin tayo. Maraming mga dahilan dito sa PISA na to. Maraming mga dahilan at maraming tinitingnan. Hindi lang naman yung scores. So, ika nga. At hindi lang naman yung teaching pedagogies yung may kailangan nating i-improve. So, lahat dapat mag-improve. Pati yung system itself. So, ang dami nating kailangan gawin. Dami pa nating bubunuin para dito, para ma-improve at magawa natin na pumunta naman tayo doon sa medyo mas mataas na ranking. Highlights as systematic issues. Fundamental skills are not adequately mastered. Ito ang sinasabi kahit dito sa amin, kahit dito sa ewan ko sa context ng ibang mga region, marami naman tayong pagkakaiba. Pero dito talaga kahit sa amin yung nakukuha naming mga data ay mababa talaga yung comprehension skills ng mga bata. And hindi ko na ibibigay doon sa ibang mga schools. Mismo sa school namin, nakakabasa, word recognition, okay naman. Pero pag tinitest yung kanilang comprehension skills ay mababa talaga. So, yun yung ginagawa namin, binibigyan namin ng focus sa school na okay na yung word recognition, halos wala nang problema sa word recognition, pero pagdating sa comprehension. So, ito yung binibigyan namin ng halaga at ito yung ginagawa
ginagawa namin ng paraan kung paano, hindi naman nasi-zero out, pero at least man lang mag-improve ng kahit 5 to 10% every year. So, ganun ang pangyayari. And I think it's true to all. It's true to all. Kung hindi naman sa lahat, pero karamihan sa atin, meron tayong problema na ganito. Nakakabasa pero hindi nakakaintindi. So from kindergarten, as I have said, dahil mas oriented ako sa kindergarten as I am also a kindergarten teacher last 8 years ago, 6 to 8 years ago. So kindergarten teacher. So binibigyan ko ng emphasis sa kindergarten na kailangan doon pa nag-uumpisa yung pagkakaroon ng tamang strategiya para maituro ng tama ang reading. Nandun si foundational reading skills na ma-inculcate doon sa kindergarten. Para sa grade 1, grade 2, and grade 3, follow up. So si grade 1 talaga yung nagtuturo ng structured na reading. Pero hindi na siya nahihirapan kapag sa kindergarten ay ready na siya na mag-undergo ng beginning reading lessons. So as of this school year, improving naman. Okay naman yung mga grade 1 learners namin ngayon. So ginagawan ko pa ng study. Kapag ito ang gagawin sa kindergarten, ito ang mangyayari pagdating sa grade 1. Kasi minsan, masyadong binibaby natin sa kindergarten. Sabi ko nga, hindi naman kailangan na pahirapan natin sila, si kindergarteners. Hindi natin kailangang pahirapan, pero hindi naman natin masyado sila binibaby na sila yung nasusunod kahit walang, hindi na gumagawa sa tama, hindi na gumagawa according to the curriculum. So dapat ma-emphasize natin na ma-deliver exactly ng tama, timely ang curriculum for kindergarten para pagdating sa end of the school year, ready na siya for grade 1. So pagdating sa grade 1, ay mas madali ng turuan. Pagdating sa grade 2, nag-uumpisa na ang comprehension check. So si word recognition sa case stage 1 ay dapat structured na. Nandun na, hindi na kailangan magtuturo para beginning reading sa grade 4. Dahil as early as grade 1 or grade 2, meron tayong pakunti-kunti para sa comprehension skills na nai-develop. Para pagdating sa high school at senior high school ay smooth na sila. Yun yung mga nakikita kong dahilan kung bakit nangyayari ang ganito. So, hindi ko sinasabi na kasalanan ng elementary teachers. Marami pa rin naman ang tinitingnan natin, bibigyan natin ng magaglance tayo sa iba't ibang mga aspects and areas bakit may nangyayari ang ganito sa ating department. So, ito yung mga factors influencing low achievement among our learners. Number 1 is personal. Sa bata na talaga, personal factors, marami ding mga dahilan kung bakit itong mga factors ito ay nangyayari. And then the school factors, ito kasama na tayo dito. And then family factors and national factors. Patay. Kasama pa si national, dinamay pa natin. But of course, we are under the roof of the national government and the national agency. So, hindi natin sila i-exclude. Pero kung titignan natin, lahat tayo, itong apat na to, kasama tayo sa family, kasama tayo sa school, minsan kasama tayo sa national at minsan kasama tayo sa personal. Lalo na kapag yung bata na low achieving ay kasama din sa pamilya natin. Pero usually naman yung mga anak ng teachers ay hindi naman struggling in literacy, basic literacy and numeracy. Maybe meron, pero hindi masyado. Wow. Personal factors. Ito yung pag-uusapan natin kung ba't kaya merong mga ganito. Kailangan kasi natin intindihin na kapag mahina yung bata sa kanilang academic performance ay minsan sinisisi natin agad-agad sa teacher. So nag-a-agree tayo doon. Dapat hindi ako ang sinisisi. Dapat marami kami. At dapat lahat tayo. Walang magtuturuan. Lahat tayo ay may responsibility para dito.
academic life ng isang bata. Single na learner. Low self-regulation. Ika nga. Ang mga low achiever learners ay minsan wala silang drive to learn. Hindi nila minamanage, hindi na ma-manage dahil marami ding dahilan kung bakit nagkakaroon ng low self-regulation. Sometimes this is intrinsic. Nasa sa kanila talaga yon. At minsan extrinsic. May mga nag-uudyok kung bakit nangyayari ito. So setting goals, monitoring progress, and adapting the necessary circumstances. So self-regulation. Kapag si bata ay hindi masyadong, walang self-drive, hindi nire-regulate yung sarili niya para sa, lalo na sa secondary, sa case stage, o kahit sa case stage 2. Sa case stage 1 naman ay napokontrol ng parent at ng teacher dahil nadidiktahan pa sila. Pero sa case stage 2, unti-unti nang nagre-rebelde. Dati sa panahon natin, sa case stage, sa elementary, control talaga ni teacher at ni parent dahil masyadong mataas pa yung takot natin sa kanila na masyadong hindi lang respeto na lang. Masyadong mataas yung respeto natin sa kanila na natatakot to the extent na natatakot tayong sumuway, natatakot tayong question. Pero pagdating sa secondary, nandun na. So pumapasok na si low self-regulation. So si teacher, kapag may nakikita ganito, dapat ay alamin natin. Hindi lang responsibility ni teacher alone, ng advisor alone. So lahat na nasa school, including the guidance counselor, including the principal, including even the non-teaching personnel, pwede tayo magpatulong sa kanila. So kailangan tingnan natin kung bakit napakababa ng kanyang self-regulation. Ba't walang drive si bata na matuto? Walang gana, parang compliance lang, health for peace kami, kailangan ko mag-enroll. So ganun lang. So titingnan natin yung iba't ibang factor. So kikilalanin natin yung mga magulang, yung pamilya, yung background, including yung economic status. Dahil kung kinakailangan magkaroon ng feeding program sa school para ma-address yung gutom, kaya nga siguro hindi siya masyadong matuto, makinig at gumawa sa academic activities dahil gutom siya. So ganun. So marami tayong pwedeng gawin. Depende sa factor nga naka-apekto sa bawat itong mga reasons. Fear of failure. Significant percentage, about 31% according to studies. Students exhibit a strong fear of failure, avoidance behavior, and reduced effort. So parang, example, the fear of failure, parang nagre-rebelde sila dahil feeling nila babagsak na sila. So nagkakaroon sila ng ibang mga ginagawa upang masabi na yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung kaya nagkakaroon siya ng failing grade. Pero yung totoo niyan ay takot talaga siya na bumagsak. Pero alam niyang pabagsak na siya. Alam niyang nahihirapan na siya. Alam niyang parang magiging repeater siya. So, nagiging rebelde, nagkakaroon siya ng mga ibang mga gawain pang ma-divert yung reason. Kasi minsan, ito yung mga tao, ito yung mga bata na pressured, masyadong pressured sa family. Hindi naman kailangang failure. Yung kasama na doon yung na-failed nila yung expectation ng kanilang parents, expectation ng kanilang pamilya na kailangan ganito, tapos hindi niya naabot. Kailangan valedictorian ka, tapos hindi ka naging valedictorian, so nandun. Good for those type of learners na nandun sa honor roll tapos hindi umabot dahil hindi naman masasabi na non-achiever sila or low achiever. Pero yung nandun lang talaga sa level na para lang pumasa tapos sumablay pa, yun. So maraming pwedeng gawin ni teacher. So as I have said, mag-imbestiga, magtanong, mag-survey. Hindi naman kailangan na libutin natin yung buong community para malaman kung ano yung background ni bata. Pwede naman na magtanong tayo during parents consultation kung nag-a-attend si parent o si guardian.
Pero kung hindi naman nag-a-attend yung kanyang mga kaibigan, yung kanilang barkada, kapitbahay, pwede nating mapagtanungan. Tapos kapag may lead na tayo, kung ano yung factor, doon tayo magpapatulong sa iba upang mai-address. Hindi madali. Hindi madali. It entails additional effort, additional time, na alam naman natin mayroon tayong pamilya rin na naghihintay pagdating ng 5 o'clock ng hapon na makauwi tayo sa bahay. Pero minsan, yung ano ba naman ang isang minuto na puntahan natin? Baka may epekto, baka may effect na napunta si teacher sa bahay namin. So ibig sabihin, she cares, he cares. So baka may ganun. Limited growth mindset. So baka yung isip nila ay karamihan sa atin is fixed mindset. So develop natin yung growth mindset. Si growth mindset, hindi yung mga tao na madaling ma-discourage. First quiz, bagsak. 4/10. Si growth mindset, iisipin niya, dahil bagsak ako ngayon, magsa-strive ako harder, mag-exert ako ng effort para makukuha ko yung passing grade. So, baka aabutin pa ako ng 8/10. So, okay na, passing score. Or kung hindi man kaya, 7. Hanggang 8, hanggang 9. So, ganun si growth mindset. Hindi madaling ma-discourage. So, si teacher naman, kapag merong nakikita na may ganitong mga pangyayari, halimbawa, lalo na pag marami sila, kung significant yung percentage ng mga bumabagsak sa quiz. So, pwede rin naman si teacher na magtanong sa sarili. So, reflection agad si teacher. Ano kayang nangyayari? Kailangan ko kayang baguhin yung strategy? Kailangan ko kayang magbigay pa ng additional exercises, additional activities para mas maintindihan at ma-master pa nila. So, give and take. And hindi lang yung side ni bata yung aalamin natin. Kailangan din nating alamin yung side natin. Baka meron din naman tayo. Baka effective pa yung strategy na yan 5 years ago. Tapos ibang klase na naman yung mga bata na nandito sa atin. Effective pa yan last year dahil mababait sila at masisipag sila magsulat. Baka yung mga estudyante natin ngayon ay gusto nila ng oral, gusto nila ng performance, hindi yung pen and paper. So pwedeng ganun. Tanungin natin yung tanungin din natin yung mag-imbestiga din tayo sa part ng bata at sa part natin as a teacher. And then the school factors. Ito kasama na yung school factors na sinabi ko doon na imbestigahan natin ang sarili. At tanungin, hindi yung word na imbestiga, parang napaka-negative. So, contemplate. Okay. Let's try to contemplate. Resources, shortage of resources. Ito yung sinasabi natin na napakahalagang factor kung bakit meron tayong mga nahihirapan academically dahil hindi nabibigyan ng tamang resources. May mga bata na mas mabilis matuto kapag may naririnig silang lecture, discussion, okay na sa kanila. Pero yung mga bata talaga na kailangan may nababasa, kailangan may nakikita. So kailangan nila ng material, ng instructional material. May mga bata na okay na yung instructional material na nasa TV, naka-slide deck, naka-slide presentation. May mga bata na okay na yung modules, pero kulang pa rin para sa iba. So kailangan talaga ng other resources, especially ang textbooks, ang LMs. So, meron ganun. Hindi natin control, pero bibigyan natin doon sa national factor, sa school factor muna tayo. Si school factor, kapag nagkulang ng resources, kung meron namang mga soft copies, so provide ng school, using the school MOE, the budget, para makapag-print si teacher. Minsan, nahihirapan din mag-print si teacher dahil walang printer. Okay, si school naman, pwede naman mag-provide tayo ng printer. Again, it is emphasized na parang dinidiscourage na yung maghihingi tayo ng hihingi sa mga stakeholders. Hingi daw tayo ng hingi sa kanila. Kung meron naman, kung magkakasya pa rin naman at may pera pa naman sa MOOE, ito yung binibigyang halaga na prioritize natin yung teaching learning. Mamaya na yung beautification of the campus dahil kahit ako naman sabi ko, second priority ko na lang yung magpapaganda ng campus. Mas maganda pa rin naman yung pagandahin natin yung performance ng mga bata.
hindi masama na magkakaroon tayo ng beautification. Pero mas beautiful kung yung unang nag-improve ay ang performance ni bata. So, ganun. Shortage. So, hanap tayo ng paraan. Pwede tayong mag-print ng mga additional materials, ng mga IMs na ginagamit natin. Kung kailangan yung picture na ipadala natin sa bata, kung kailangan yung activity sheet na sinagutan nila tapos hindi niya nakuha, print tayo ng panibago tapos bigay natin sa kanya pag uwi niya. Baka mai-enhance pa at natututo tayo sa bawat pagkakamali. Si bata rin naman, natututo siya. Lalo na pag may self-drive. And minsan, yung family support matters. Kasi baka nakulangan tayo sa oras sa discussion, tapos pagdating sa bahay, merong makakapag-discuss ng additional. So, pwedeng mangyari, padala natin sa kanila. So, ganun na mga instances. Teacher quality. I believe wala tayong problema sa teacher quality. Dahil lahat tayo, pumasa naman sa lahat. Lahat tayo gumraduate naman ng education. Kung hindi tayo graduate ng education, nakakuha na tayo ng 18 units of education, 18 education units. Kaya may PRC license tayo. So sa quality naman okay. Pero kung titingnan natin yung ibig sabihin dito ay yung commitment kasama pa rin sa quality. Commitment. Yung commitment ni teacher. Hindi naman din natin agad-agad i-judge yung teacher. Yung commitment niya sa teaching for this reading period dahil may mga factors din na dapat natin tingnan. Baka namatayan siya nung nakaraang buwan. Baka naghiwalay sa asawa, ng boyfriend. So, human as we are, maaapektuhan talaga tayo. Kasama na yung trabaho natin. Kahit sabihin pa natin, wag dalhin yung problema sa bahay. Yung problema sa bahay, iwan sa bahay. Dahil yung problema sa school, ito yung haharapin natin. Pero the same human being na galing sa bahay, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng issues and concern na the same tao na pumunta sa classroom. So, meron pa rin naman. Pero as professional, iniiwasan natin yun. Iniiwasan natin yun. Alam naman natin yun. Okay? Trained na tayo doon. Pero hindi pa rin talaga madi-deny 100%. Dedicated, kung pag-uusapan natin yung dedication, nandun. Pero minsan talaga, naaapektuhan yung dedication natin dahil lack of support. Kailangan ng support sa mga tao sa paligid. Number one, support ng school para sa teacher. The teacher pupil ratio ay meron din. It matters. Halimbawa, inabot ka na ng 50 ka bata. Inabot ka na ng 50 ka bata na ideally 35 lang. So, bakit kaya hindi di-disclose? Kasi minsan kailangan makipag-communicate talaga tayo. Nakikita na ang problema pero maraming tao sa paligid na walang common sense na gumawa ng solusyon kahit wala namang nagko-complain. So, in a nice way, pwede tayong gumawa ng request na pwede bang mas-split itong 50 kabata into 25 and 25 other section. So, qualified na yun. So, mga ganyan. So, ito yung mga example na maraming mga nakaka-apekto sa teacher quality. Yung class size pa lang, kapag sobra-sobra na sa what is required and what is ideal, so ibig sabihin, maaapektuhan na ang quality of teaching ni teacher. So, ang quality rin ni teacher, naaapektuhan din. Imagine natin, yung grade 1 teacher na nagtuturo ng basic reading, CVC pa lang. Kasi si bata, dapat nandun ka malapit sa kanya upang maa-assess mo siya informally. Tapos si bata rin, kapag nakikita niyang malayo ka sa kanya, ay parang easy go, lucky lang. Hindi siya nag-i-exert ng effort. Meron din namang mga bata na kahit iwanan mo ay nag-i-exert talaga ng effort pero iilan lang talaga sila. So, yung quality ni teacher, yung dedication ni teacher ay naaapektuhan dahil sa class size, lack of professional development. Itong mga professional development na to ay well provided. We are all well provided with Slack, with Inset, with other trainings na need natin. So, kasama yan sa ating part 4 of the IPCRF, the developmental plan, na tinitingnan ng Division Office na ito yung mga kinakailangan. At minsan may mga
G-form pa na pinapasagutan sa atin kung ano yung mga needs natin. Nandun pa si ESAT, nandun pa si IPPD at si SPPD na ginagawa nating basis for slack plan and inset plan. So ginagawan pa natin mga proposal, yung mga training na yun. So most probably, dito tayo sa class size and lack of support, inadequate support, nga naka-affecting instructional quality of the teacher. Kaya ganun. And then bullying inside the school. Bullying happens between learner and another learner, because from teacher to learner it's an abuse, and learner to teacher is disrespect. So bullying is between learners. So inside the school, according to studies, report said that it's 65% concerning of the students supporting with they are experiencing bullying inside the school. May mga light lang, meron namang moderate, meron namang mga heavy na level. So intense na level of bullying. So tayong lahat na nasa school, teaching, non-teaching, and teaching related, ay concern para i-address, para mapigilan kung hindi pa nangyayari. Pero minsan naman kasi nalalaman na lang natin tapos na. Ang importante ay marunong tayong mag-process sa mga nangyayari. Hindi lang yung paggagalitan siya yung unang nanuntok. So siya yung may kasalanan, siya yung paggagalitan, siya yung dadalhin doon sa office, sa guidance counselor at pagsabihan. So mas maganda yung tamang pag-address. May mga technique. So nandun pa rin talaga tayo sa yung settlement, yung reconciliation, nandun pa rin naman tayo. Pero hindi tayo dapat tumigil doon sa reconciliation. Dahil kapag nag-reconcile nga silang dalawa, kinabukasan, yung nambubuli, may iba na namang binubuli. So marami tayong pwedeng gawin dyan. Pwede natin kausapin, mag-debriefing, kailangang magkaroon ng counseling. So kung kailangang tumawag ng counselor, ng guidance counselor, ay mas maganda. Pero kung wala namang guidance counselor na available, so one of the teachers will be trained. Pero hindi tayo pwedeng gumawa ng counseling. Okay, hindi tayo, pwede naman tayong gumawa ng mga steps para counseling, parang ganun lang, na para makausap natin yung lalo na yung mga taon, yung mga bata na palaging notable na ganun ang ginagawa sa mga kapwa bata. Of course, the family factors. Socioeconomic is number 1. Kahirapan. Bakit nagkakaroon ng malnutrition, ng poor health, ng etc. Dahil sa kahirapan. Socioeconomic disparities. Poverty, significantly affecting our learners, including their academic achievements and their readiness for the school. Access to resources, dahil hindi sila makabili ng mga requirements sa school. So, nag-apekto sa self-drive, na hindi siya masyadong motivated to go to school, or motivated to learn dahil wala siyang gamit, wala siyang ballpen, wala siyang papel. So, marami yung mga factors na gano'n. So, ko lang, or safety lang. Thank you, Ma'am Jess. Okay. Kung meron naman as a teacher, kahit family factors, pwede tayong, hindi naman manghimasok, pwede tayong gumawa ng maliliit na paraan. For example, kung meron namang 5 lang na bata na walang ballpen, baka pwedeng mag-request tayo sa school head. Baka pwedeng mag-request tayo sa school head na pwedeng pabili tayo using the MOE. Magkakaroon tayo ng stock ng ballpen at lapis. Lalo na sa case stage 1, hindi nagsusulat dahil ginagawang dahilan wala siyang lapis. O mabigyan man lang natin ng lapis para hindi nauubos at nagagalit din naman yung mga financial task force. Pahiram na lang, tapos iwan. Merong stock sa table ni teacher, request tayo by classroom na para may magagamit yung walang gamit. Most probably, baka mag-improve si bata dahil may nagagamit siya. Kasi minsan hindi madali at naranasan natin yon na nag-uumpisa ng magsulat, hindi pa tayo makapagsulat dahil wala tayong lapis, wala tayong nawala, ninakaw, kinuha, nahulog, ganun. Much more yung alam talaga niya mula pa sa bahay na wala siyang lapis,
paano siya gaganahan? So, ganun. So, pwedeng may mga maliliit na paraan. Lapis lang, papel, yung isang stub ng papel na nasa table ni teacher na pwede namang funded by the MOOE. Hindi naman yung lahat binibigyan, get one and pass. At nauubos yun agad-agad, 2 subject pa lang. Yung wala lang talaga, yung noted na natin na identified na palaging wala, yung bibigyan natin. Imbis na pagalitan si bata, hindi naman niya kasalanan na pinanganak siyang mahirap. Wala siyang pambili ng papel. Hindi naman din kawalan siguro ng school kung magbibigay tayo ng 2 piraso araw-araw sa batang yan. Tapos kausapin din naman natin yung parents. Baka hindi alam ni parent din na wala ng papel at wala ng lapis yung anak niya. So, hindi naman kailangang puntahan natin, hindi naman kailangang, o kahit chat na lang natin si parent. Mother, 2 araw nang walang lapis, pinapahiram ko na lang, pero baka pwedeng mabilhan mo naman ng isang lapis bukas kasi yung iba, ganito, ganyan. So, maganda. Maliliit na paraan pero may impact. Sample lang yun. Pero merong mas malalaking mga problema. Merong mas malalaking mga dahilan related to socio-economic disparities. Lalo na kapag yung bata ay nasa case stage 3 and 4 na kinakailangan siya na yung nagtatrabaho, nag-child labor na o kahit hindi na siya child, 18 na siya, pwede na siya magtrabaho, mag-drop out na lang. So meron tayong mga night high school na ginagawa. Meron tayong mag-modular. Lalo na pag yung based on assessment ay nasa independent level siya or nasa very good reader siya, pwede siyang mag-modular. Pera na lang doon sa nahihirapang magbasa, hindi natin pwedeng i-modular. Sinong magbabasa at paano niya maiintindihan? Hindi nga siya marunong magbasa. Wala siya sa word recognition. Paano pa yung comprehension? So, may mga factors na ganyan. Limited parental support. Ito, hindi natin masisisi din naman si nanay at si tatay na limited lang talaga yung support nila sa academic life ng kanilang mga anak dahil yung priority lang talaga nila ay makakain at may maihain sa kanilang hapagkainan. May makakain 3 beses sa isang araw at minsan pa 2 lang. Kape na lang yung sa umaga. So, hindi naman natin pwedeng solusyonan lahat. Pero baka konti-konti meron. So, ito yung mga factors na pwedeng mangyayari. In the family factors, yung kahirapan at yung lack of parental support na connected pa rin sa kahirapan. Bakit ganon? Pero meron din namang mga parents na hindi naman mahirap at walang support. Siguro busy. Parang tayo. Minsan yung mga anak natin, binibigay na lang natin sa teacher. Tapos tayo mismo na teacher, hindi na nagpa-follow up sa anak natin. May mga ganyan. May mga, hindi naman lahat ng limited parental support ay dahil sa kahirapan. Busy or wala dito or iniiwan lang sa lola, iniiwan yung bata sa guardian at ibang family members. Ganun. Of course, dito tayo sa wider scope, bigger scope, the national factors. Lowest per student expenditure budget. So, maraming mga dahilan kung bakit nangyayari ito. 90% below the OECD. Underfunding directly contributes to resource deficiency. Kaya nga, nagkukulang talaga. Pero, sa tingin ko, sobra-sobra ang budget. Iwan ko lang kung nasaan. Wala tayong ebidensya, huwag tayong magsalita. Sige, baka naghahanap pa sila ng paraan. For example, for the resources, kung kaya hindi nakakarating yung resources doon sa bata, doon sa school dahil nakabid pa, wala pang nananalo at wala pang nagbibid. Yun, mas mahirap po lang nagbibid. Baka hindi pa nagagawa kasi yung mga author ng books ay ino-orient pa sa standards ni DepEd. Dahil na-experience ko yung mag-QA ng mga books, ng textbooks, na ang layo talaga sa percentage para pumasa. So sinuli namin. Kawawa din naman yung mga kawawa naman yung mga gumagawa. Malaki na yung ginastos nila at yung effort nila
tapos hindi na-approve, so kailangan ng revision. Tapos second revision, hindi pa rin pumasa. Yung mga ganyan. At hindi madali yun. It takes times. It takes times. Hindi lang yung nangyayari over a month, over a quarter. Minsan, aabutin ng taon para magawa lahat yon. So, baka may budget naman. Hindi naman nawawala yung budget, pero hindi pa talaga na ibibigay yung material, hindi pa napo-concretize dahil marami pang dapat pagdaanan. Ay sir, dapat bago sila nag-implement, natapos na lahat yun. Sana nga. Sana all na lang kapag ganun. Laban lang. Curriculum and assessment. So sa national factor, minsan si curriculum and assessment ay we are compounded with the standards. So dapat ganito. Dapat 20% si understanding, dapat si applying, dapat si creating, dapat si evaluating, dapat ganon. So minsan kasi meron tayong matataas na standard na kailangang i-meet dahil baka sabihin na invalid yung assessment natin dahil masyadong mababa. So ganon. So national factor. Minsan kasi masyadong mataas. Even yung achievement test na pinapatake natin sa kanila, nahihirapan talaga sila dahil try nating basahin. Baka hindi rin tayo makakasagot yung bata pa kaya. Even si RMA na bagong in-implement sa case stage 2 and 3. Try nating sagutin yung grade 10 RMA. Baka hindi rin natin kakayanin. So parang ganun, yung mga standards. Pero yung sinasabi ko dyan, hindi pa nagmamatter si RMA pre-test dahil hindi pa natin na-deliver yung competency na yan. Bakit? Bakit na-judge tayo yung performance ni teacher, performance ni bata sa pre-test? Hindi pa natin na-deliver yung competency. Papunta pa lang tayo doon. So dapat si post-test, okay lang na matatag tayo based on the post-test. Kasi tapos na yun eh. Yun yung curriculum and assessment. Minsan masyadong mataas. Even sa PhilErie ay mataas, mahirap makakuha ng independent level. Analysis for our educational outcome trends. The influence of these factors manifests in the specific educational outcomes and trends within the Philippines. Understanding these trends is crucial for the development. Ito, tamang intervention. Dapat, ito yung sinasabi ko palagi. Kaya hindi matapos yung problema dahil meron tayong misdiagnosis. Mali yung nakukuha nating data. So yung decision making din natin ay mali rin. Hindi nagtutugma kung kaya yung intervention ay hindi yung felt need ni bata. Dahil nafi-feed tayo ng maling data. So ito yung dapat na iwasan natin. At dapat rin hindi rin tayo kapag nagbibigay tayo ng MPS na 60 dahil ito na talaga totoong MPS, baka isipin nila, tigna 90 yung MPS natin ay kayang-kaya lang pala ng mga bata ng mga competency na to. Dagdagan pa natin ang degree of difficulty. Dagdagan pa natin mas mahirap na mga tanong sa National Achievement Test at sa ELNA dahil ang tataas ng mga scores. So, misdiagnosis. Binabago natin yung curriculum dahil akala natin obsolete na dahil masyadong easy para sa mga bata dahil ang tataas ng scores. Pero yun naman pala ay alam na natin. So, ganun. Dapat ay hindi tayo na-judge kapag sinasabi natin yung totoo. Masakit. Masakit pero katotohanan. Ito yung mga key proficiency levels based on the PISA result of 2022. So, mababa nga lang talaga. The challenge in our shoulder as educator is the high dropout and attritions, attribution rates. Educational pipeline leaks significantly. Yan, nag-leak talaga ang pipeline significantly at higher levels. So, concerning 35% of the students in higher education dropped out, faced attrition. Then marami din ang mga factors. Significant societal cost.
So ito, mga dropout rate natin sa school, enrollment decline post-pandemic, after pandemic, nagdi-decline dahil siguro yung mga nahihirapan. Pero sa atin, lalo na sa mga maliliit na mga schools and division offices ay nakaya pa rin naman nating puntahan sa bahay-bahay, nagbabahay-bahay, nag-house to house tayo para kunin at ma-enroll lahat, halos lahat ng bata. Maybe 90% and above yung nakukuha. Pero sa mga highly urbanized areas, maraming nasa gilid-gilid lang ng mga bata na hindi pumapasok, hindi nag-i-enroll. Literacy versus comprehension. Pero para sa akin, kapag sinabing literacy, package na yun. Kasama na si comprehension. Dahil si word recognition ay wala rin kung walang comprehension. So magkasama si word recognition and comprehension para magiging functionally literate siya, si bata. At mataas din. Okay, understanding the learner profile, the cognitive challenges, environmental and socio-economic hurdles, kasama yung mga nasa paligid, kasama yung community, kasama yung pamilya na tinatawag natin. Even tayo teachers ay kasama doon. Emotional and motivational barriers, yung kanilang drive, self-drive, and motivation to learn, and then social and psychological impacts. Those social and psychological impacts ay napakahalaga dahil napaka-sensitive ng ng mga kabataan ngayon. Napaka-sensitive ng mga henerasyon na ating hinaharap. Konting mapagalitan lang ng konti, iba na sa kanila. Dati naman, nasasaktan pa rin naman tayo, hindi naman tayo mga manhin. Pero napapagalitan tayo, ano lang yun, tinitake natin as reminder. Pero sa ngayon, meron talagang iba. Meron talagang iba. Kaya dapat hina-hina lang tayo. Kung meron namang positive approach, positive discipline, kung tawagin natin, doon na muna tayo. Of course, society na kailangan. Nagpipenetrate din tayo sa society. Kung hindi naman natin makokontrol, pero at least alam natin kung anong mga nangyayari para pagdating sa intervention natin sa school, ay, yung trend ngayon ay hindi na pala. Obsolete na rin yung mga yung kanilang mga kumpul-kumpul ng mga kabataan para nag-o-online game dahil lahat sila nasa bahay na nag-o-online game. Dapat alam natin yung para pagdating sa classroom, alam natin kung paano ma-address yung problema. So, yung mga sinasabi natin, nagmamatch doon sa problema para masolusyonan. Kahit pa paano naman. Limited reading comprehension skills. Ito yung sa mga struggling learners natin, yung comprehension skills napakababa. Even kahit tinest ko yung mga nasa honors list na kung titingnan natin yung kanilang comprehension skills ay medyo tagilid. Much more yung tama lang. Yung tama lang, hindi naman pasang awa. Pumapasa naman talaga sila. Pero yun nga lang, nahihirapan at tagilid talaga tayo sa comprehension skills. Lalo na ngayon at era ng artificial intelligence. Isang click lang, nandun na. Kahit anong hindi na nag-iisip. Pati tayo hindi na rin nag-iisip at hinahabol tayo ng deadlines. So mga ganun. Pero sige lang, kailangan gamitin natin si AI upang ma-address natin, makuha natin yung mga tamang intervention. Hindi yung gamitin natin si AI para palitan tayo sa mga dapat nating gawin. Gamitin natin si AI upang malaman kung ano ang dapat nating gawin. Hindi yung siya na ang bahala na si AI. Si bata rin naman dapat kung gumamit ng AI, yung wise din naman na magpaggamit. Dapat govern din at paalalahanan at dapat partnership si family at si school about that. Dahil kapag hindi nagabayan in using AI si bata, masyadong mapanganib. Difficulty with abstract concepts. So itong hindi na sila masyadong nag-i-imagine. So gusto nila yung solusyon ng problema ay nandyan agad. Gusto kong magkaroon ng bagong uniform next year dahil masikip na yung ginagamit kong uniform ngayon. So si bata hingi lang.
So, nandun. Ready-made na yung solution. Pero, kung alam naman natin, sasabihin natin si bata, kung alam naman na malapit ng, ano yun, yung sumikip, yung uniform mo, why not mag-save? So, creative thinking, and problem solving. Kung nagkulang naman, saka pa humingi. Or kung meron ka matatanggap sa Pasko, sa mga ninang mo, wag humingi sa mga ninang. Pero kung may magbibigay, o yun yung pambili mo ng uniform, ng bagong sapatos, kapag ganun. So, hindi yung binibigyan at hinahain natin yung solusyon na ready-made, ready to wear. Language mismatch, ito. Dahil English ang medium of instruction, tapos yung iba may first language pa tayo, may L1 pa tayo na mother tongue, may L2 pa tayo na Filipino, tapos nag L3 pa sa English. English yung medium of instruction. Eto, nahihirapan. Kasi kailangan pang mag-isip pa tayo. Imbis na diretso na sa concept, mag-iisip pa tayo. Minsan tinatranslate pa sa isip natin upang maintindihan natin yung yung aralin, yung lesson, yung binabasa. One of the the reasons. So language mismatch, disparity. Pero wala tayong magagawa dito. Kaya ginagamit natin si mother tongue for direct translation to bridge para mas ma-ease yung mga difficulties. Poverty and resource scarcity. Nasabi na natin to kanina. Lack of access to quality education, unsupportive home environment. Okay na to. Ito, anxiety. Napasadahan na natin ng konti yung anxiety. And fear. Anxiety and fear. Yung depression na napakauso ngayon. Bakit napakadaling ma-depress si bata? Maybe because of the social media. Maybe because hindi sila na-train mula nung ipinanganak. Dati naman, hindi naman masama ang disiplinahin. Hindi naman masama ang pagalitan. Kasi doon nagiging resilient tayo. Wag lang yung physical. Wag lang yung physical. Pero dapat matitrain. Ito yung mga nakikita natin, hindi na trained ang mga bata na mag-handle ng problema. Kapag nabibigatan, sumusuko. Kaya merong mga ganyan. So again, gagawin ni teacher ay frequent communication sa mga kapamilya ng mga bata. So mas maganda, encourage talaga, kahit once every quarter, parents consultation, nandun, present lahat si nanay para makapag-usap naman, one-on-one, lalo yung mga identified na may problema ng mga anak nila. Bullying, masabi na natin, lack of inclusive education. Socioeconomics gap, supportive school climate, training, promoting growth mindset. Positive school climate, eto. Kasi nasa school at responsibility ito ng school na dapat ay positive ang atmosphere inside the school. So kahit wala sa mood si principal, kailangan siyang nakasmile. And that's one way of motivating teachers and students to do good. Hindi madali yan. Hindi madali yan sa part namin. Pero kung kinakailangan maging, hindi naman plastic. Kung kinakailangan mag-adjust. So, ganun. Environment na lahat tanggap. Nakaka-feel na accepted, may feeling of acceptance kahit yung hindi naman nag-i-excel, may feeling of acceptance kahit yung mga bully na tinatanggap pa rin naman natin sila para baka marirealize din naman nila. Kasi minsan yung pagdadala nila sa tamang landas ay hindi naman lahat ng paraan ay dinadaan natin sa masakit na mga salita para i-correct. Minsan ay kailangan din naman nila, most probably ito yung mga bata na nangangailangan ng aruga, ng intimacy from the family na hindi nila nakukuha. Baka yung intimacy na hinahanap nila pag nahanap doon sa teacher at sa school faculty, baka mag-improve pa ang kanilang mga ugali. Increase access to learning materials and technology. So nasabi na natin yan. Families and communities, education funding, ito talaga. Increase education funding. Pero nasa taas to.
most probably, yung sabi nila, kailangan, kung pwedeng ma-realign yung mga project na hindi naman kagandahan yung kahihinatnan ay ibibigay sa Department of Education, which is very constitutional na pinakamalaking budget dapat talaga si DepEd. Pero parang nakalimutan nila. Baka bumalik. So, mas maganda na ganun. Pagdasal natin. Expand scholarship. Ito. Expand scholarship program sa bata at ni teacher. So, financial aid, scholarship para sa masterally teacher. Dapat push natin yung study leave sa DepEd. And it's true, meron talagang study leave. Ang dami nga lang requirement at ilan lang ang nabibigyan. At minsan, alam na natin, napopolitika kung sino yung mabibigyan ng etong chance na to sa study leave ng mga teachers. And then financial aid para sa mga bata kung kinakailangan. So, stakeholders, merong ganun, pero hindi kailangan na si teacher ang gagawa nito. So, may mga partnership na gagawin ang school mismo, hindi si teacher, ang school mismo. Strengthen teacher professional development. So, paparating na si INSET. At si Slack naman, every month meron tayo. Data-driven approaches for early identification. O ito. Kapag nakita na natin may data tayo na ito yung posible na dahilan, dapat ay address na natin. Address na natin, wag nang ipagpabukas. Pag-uusapan agad sa buong school community. Hindi lang yung si teacher nag-struggle para sa kanyang problema, so si teacher ay deserve din niyang matulungan ng buong school community. Hindi niya sinusolo dapat. Para malay mo, meron silang maitulong, meron silang maiambag yung ibang tao. May mga desisyon na pwedeng gawin para masolusyonan. So, ganun lang talaga. Openness and being proactive. Multifaceted talaga ang problema sa low performance of our learners. And the solution is the holistic approach. Lahat ay ina-address. Hindi lang yung isang problema lang. Hindi lang yung absenteeism ay pinapapasok natin. Yun naman pala yung problema niya ay gutom siya kaya hindi siya pumapasok. Pag pinili natin, nandun siya sa classroom, pumapasok, na-address yung absenteeism, hindi pa rin siya natututo. So maraming mga ganyan. And that's it. Thank you.